Nasa kote ang isang Filipino-Indian na sangkot sa umano'y pagpapanggap para makapanloko ng ilang negosyante. Wala ring takas ang kasabwat umano niyang call center agent sa hiwalay na operasyon. Ang kanilang modo sa pagtutok ni John Consulta. Nang matanggap ang pera, makikitang binilang pa ito ng target ng NBI sa ilalim ng mesa. Maya-maya, lumapit na ang mga ahente ng NBI NCR para isagawa ang pag-aresto. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the courts of law. Arestado ang 38 anyos na half Pinoy, half Indian national na suspect umano sa panloloko sa siyam na negosyante sa Metro Manila. Naintindihan mo yung karapatan mo? Okay, stado ka. Sa hiwalay na operasyon sa Pasay pa rin, huli ang isang 34 anyos na call center agent na kasabwat umano ng suspect. Reklamo ng isang negosyanteng complainant, pinadama raw siya sa simula pero kinalaunan ay tinangayan na ng 12 milyong pisong halaga ng luxury bags, relos at alahas. Masakit po kasi tinuring kong kaibigan, kaya nga po ako nagtiwala eh. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon? Na maibalik yung pera. It's a hard-earned money po. Hindi ko kikitain yun ang tagal ko pong inipon yun. Bahagi raw ng kanilang modus, magpapanggap ang half Pinoy, half Indian na suspect bilang pamangkin ng Indian businessman na si James Kumar. Ang call center agent na suspect naman, siya ang magpapanggap na si James Kumar na siyang mangangako sa mga biktima na magre-release umano ng 10 milyong pisong loan para sa kanila. Bakit ako sa dinami-rami ng tao? Hindi ka ba hindi ka ba nahiya? Kanina, kinompronta ng mismong si James Kumar ang mga suspect dahil sa paggamit sa kanyang pangalan. Medyo nakakasama lang ng loob. Mamaya, na-demanda na pala ako, hindi ko alam. Dahil sa kalokohan na ginawa po nitong taong to. Di na itinanggi ng dalawang inaresto ang aligasyon. Pasensya na po. I know this is, alam ko naman pong mali. Bakit mo siya nagawa? Yung ganong klase ng panloloko? Naging greedy po. Pwede bang ikaw muna kumausap magbilang James Kumar? Tapos noon kasi ayaw makapag-usap sa akin, ayaw makapag-usap ng tito niya sa mga clients. Sabi ko okay naman pre, basta legit eh. The NBI director wants to call on the public to be vigilant sa mga ganitong klaseng activities, no? To be extra careful and exercise due diligence in all their business dealings. Maraming panluloko ngayon, be very careful. Na-inquest na sa reklamong large-scale estafa in relation to Cybercrime Prevention Act at computer-related identity theft ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.